Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalawang kabanata. Good. Nabiti ng pagbati ni Zoe dahil katakatakang siya pa lamang ang tao sa opisina. Tinignan niya ang relo. At baka sobrang aga lamang niya, pero saktong 9:00 na. Mukhang naunahan niya si Drake ngayon. Binuksan muna niya ang kanyang computer. Pagkatapos ay inayos ang kanyang gamit sa ibabaw ng mesa. Malamang na hindi niya mabisita ang kanyang paboritong site ngayong araw dahil kailangan niyang tapusin ang project na nabinbin kahapon. Binuksan niya ang nagawa niya kahapon at inihanda ang sarili sa pakikibaka sa paghahabol ng pagsasalita ng mga kano. Ganun na lamang ang gulat niya nang makitang tapos na ito. As in pulidong-pulido at mukhang mas nag-improve pa ang mga yon. Sino naman kaya ang tatapos nito? Si Dig na lang ang nagtsatsagang magtapos ng mga gawa niya at hindi yun gagawin ng kaibigan dahil bukod sa sabay silang umuwi kahapon, alam nitong papasok siya ngayong araw. Nagkibit balikat na lamang siya. Kung sino man ang mabait na gumawa niyon para sa kanya, salamat ng marami. Pero hindi pa rin siya mapakali hanggat hindi nalalaman. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga kasamahan niya. Para namang walang nagbago sa mga ito. Ganun pa rin, deadma sa isa't isa. Sino naman kaya ang mga ngahas na galawin ang ginagawa niya, samantalang tamad din na kagaya niya ang kanyang kasamahan. Sa extracurricular activities lang sila masipag. Lahat meaning ang pagsilip sa kanilang Multiply, Friendster, at kung ano-ano pang magagawa sa internet. Sa lunch break na lamang niya uusisain ang mga ito. Dig na, sabay naman tayo kahapon, hindi ba? Palagay mo, sinong nakialam sa computer ko? Ito ang huli niyang itinanong. Aba, malay ko sa'yo, alangan namang ako. Magkasabay nga tayong umuwi kahapon. Isang tao lang naman ang hindi mo pa natatanong, hindi ba? Hindi nga siya pumasok ngayon. Paano ko naman siya tatanungin? Si Drake ang tinutukoy ng kaibigan. Ngayon lang ito umabsent sa trabaho. Inakala niya kanina na late lang ito pero lunchtime na ay wala pa rin ito. Palagay mo Dig na, bakit kaya siya absent? Ewan ko, tanong mo sa kanya bukas pagpasok niya. Teka nga, bakit ka ba concern? Sabi ko na nga ba type mo din si Drake ano, kunwari ka pa. Ano ba? Baka may makarinig sa'yo, tapos makarating pa sa kanya. Nakakahiya. Pero kanina pa nga niya iniisip kung bakit kaya hindi nakapasok ang binata. Hindi kaya nagkasakit ito? Sayang, ngayon lang siya nagbalak kausapin ito. Di bale, bukas na lamang niya ito tatanungin. Magawa ko naman kaya? Nagpa siya si Zoe na magdaan muna sa mall ng araw na yun para naman makapag-relax. Nito mga nagdaang araw, hindi na siya mapakali sa kanyang ginagawa. Lagi na lamang siyang may hinahanap at tinatamad magtrabaho. Naglakad-lakad siya. Halos lahat na nga yata ng pwedeng puntahan na stall ay napuntahan na niya. Pati ang demos ay pinatulan na niya. Abala siya sa pagkutingting ng mga tsinelas. Balak niyang bumili ng para sa kanyang sarili at sa kanyang ina. Mukha naman akong sapin-sapin nito. Eto naman, nagmumukha akong ewan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang bibilin. Miss, sa palagay mo, alin ang bagay sa akin? Siyam na tanong na niya sa sales lady. Kung binabayaran lamang ito, kada sagot sa kanya ay malamang mayaman ito ngayon. I think green. Pareho pa silang nagulat ng sales lady.
nang may biglang nagsalita mula sa likuran niya. Marahang nilingon yun ni Zoe. Parang nag-slow motion ang lahat para sa kanya nang makita si Drake na nakangiti sa kanya. Napakasimpatiko nitong tignan. Kahit sa simpleng t-shirt at cargo pants na suot nito, he looked totally refreshing. Nahalata rin niya, pati ng sales lady na kaharap niya ay bahagyang natulala sa nakita. Ha? Parang ewan, natanging nasabi niya. Sabi ko, mas maganda sa paa mo yung green kaysa sa yellow. Nakangiti pa rin ito. Pare-pareho kasi silang maganda eh. Bahagya siyang sumulyap sa salamin sa gilid niya. Bigla siyang na-conscious sa itsura niya. Galing pa siya sa opisina, kaya parang nag-aalangan si Yas na dumikit sa binata. Hindi ka yata nakapasok kanina? Kaswal na tanong nito. Inabala niya ang sarili sa pagtingin sa mga nakahanay pang tsinelas para hindi nito mapansin ang bahagya niyang pagkatensyon. Nagkaroon kasi ako ng biglang lakad eh. Wala na siyang ibang maisip na sasabihin. Hindi niya alam kung bakit natatameme siya sa tuwing nangingiti ito sa kanya. Eto na yung kunin ko, miss. Saka yung isang pink ha, baling niya sa mabait na sales lady. Let me. Kinuha ni Drake sa kanya ang mga tsinelas at sinamahan siyang pumila sa cashier. I thought, hindi ka nagpipink? Ha? Gusto na niyang mainis sa sarili. Bakit ba siya nawawala ng sasabihin? Siguro dahil hindi siya sanay na kinakausap nito. Bihirang-bihira nga siya nitong masulyapan man lamang sa opisina. Pwede rin dahil sa sobrang kagapuhan nito, I'm only thought you don't like pink. Hindi pa kita nakikitang pumasok sa office na nakapink eh. Nabigla siya roon. Pinapansin ba nito ang kulay na suot niya araw-araw? Sa mami ko yung pink, medyo may pagkakigay kasi yun eh. Tumangutangulang ito at ilang minuto silang natahimik habang nagbabayad sa counter. Ako nang magdadala. May pupuntahan ka pa yata eh. Inabot ni Zoe mula rito ang plastic bag matapos yung bayaran. Iniwas nito ang bitbit. Okay lang, pauwi na rin naman ako eh. Nagpapalamig-lamig lang ako kaya ako sumaglit dito. Ikaw? Pauwi na din. Tumahimik na lamang siya dahil wala na siyang ibang maisip na sasabihin. Nahihiya naman siyang tanungin ito tungkol sa project niya na may ibang tumapos. Bakit yun gagawin ng lalaki? Hindi nga sila close. Pero napansin nitong hindi siya nagsusuot ng pink. Weird. Dito na ako. Aniya na makalabas ng department store. Muli niyang inabot ang plastic bag ng mga binili niya. Pero muli yung iniiwas ng lalaki. Nakakahiya naman sa'yo. Tinulungan mo na nga ako mag-decide kung anong kulay yung dapat kong bilhin. Pinagbitbit pa kita. Okay lang yun. Ikaw pa? Malakas ka sa akin. Tuluyan na siyang napatingin dito. Kinakailangan niyang tumingala ng bahagya. Dahil may katangkaran ito. She really found it weird na binibiro siya ng supladong ito. Anyway, saan ka nga pala umuuwi? Ihahatid na kita. Kaswal na sabi nito. Naku, wag na. Malapit lang naman yung bahay namin dito, tsaka may dala naman akong sasakyan eh. Tono lang niya ang kaswal, pero sa loob ng dibdib niya ay parang dumadagongdong ang puso niya. Saan ba nakapark yung kotse mo? Tanong nito. Ha? Ngumiti ito. You know, you are really cute when you do that. Ang alin? Ang paghahaha mo. You are cute. Ay, cute lang. Akala ko pa naman beautiful na. Pero okay na din kaysa sa... wala. You know how to speak Greek? Gulat na gulat siya. Maganda raw siya ayon dito. Alil, ikaw, saan ka natutong magsalita ng Greek? Sa father ko. Half Greek siya, so medyo marunong ako ng mga lengguwahe niya. But, I'm not the fluent. Sa puntong iyon, ay parang bulang nawala
ang pagkakailang ni Zoe sa kaopisina. She started to relax in his company. Yung parents ko, pareho silang matatas mag-Greek, kwento pa niya. Kapag may mga tampuhan sila, in Greek sila mag-uusap. Siguro para hindi ko maintindihan yung mga pinag-uusapan nila. Biglang huminto sa paglalakad at marahang hinawakan ang kamay niya. Ewan niya kung guni-guni lang yun. Pero may naramdaman siyang parang kuryente na nagko-connect sa kanilang dalawa. Katulad noong magkadaop ang kanilang mga palad sa opisina. Medyo maaga pa naman. Would you mind if I invite you to dinner? Total naman 8 na. Hindi siya maka-oo rito. Kahit nag-aalangan siyang tanggihan ito, pero nagtatampo ang kanyang ina. Kapag hindi siya sa bahay maghahaponan. Full-time housewife ang ginang na dating stewardess. Doon dito nakilala ang kanyang ama, and the rest was history. Ano kasi how should I put it? Sandali siyang nag-isip. Ipinaliwanag niya sa lalaki ang sitwasyon. Why don't you join us na lang? Sa amin ka na lang mag-dinner. Aya niya rito. Sure kang okay lang sa parents mo? I mean, wala man lang akong abiso na pupunta ako sa inyo. Tapos makikikain pa. Nang basta-basta na lamang. Mukhang nag-aalinlangan ito. It's okay, I assure you. Siguradong sigurado si Zoe roon. Baka nga, hindi ka na paalisin na mga yun Pabulong pa nitong dugtong. Are you saying something? Untag nito. Ha? She saw him smile upon hearing her say that word. Wala. Halika na. At dito na po nagtatapos ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.